Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng DepEd 6, Help Against Online Terrorist Grooming. Sa issue na nangyari sa Tacloban National High School shooting ay ang DepEd ay nagkaroon ng malawak na pagprotekta sa mga kabataan. Particular dito ang online terrorist grooming at pag-iibayo ng anti-bullying, etc. etc. Ang online terrorist grooming di umano ay ginagamit ang online cyberspace para maging manghikayat ng mga kabataan para maging violente o gumawa ng karahasan at terorismo. Ang mga kabataan di umano ay hinihikayat mula sa mga online gaming apps at kanilang binabago ang pag-iisip nila at hinihikayat na gumawa ng masama o terorismo o karahasan. Yan. So, according to DepEd, ay sila ay humihingi ng tulong sa ating PNP, DICT against dun sa online terrorist grooming para maprotektahan yung mga kabataan laban dito sa mga online terrorist na humihikayat sa mga kabataan na gumawa ng mga karahasan. So, ang mga usaping ito ay naging parte ng pagprotekta ng DepEd sa mga kabataan para hindi sila gumawa ng masama o karahasan. So, yan. Ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion, Anti-Criminality na promotion natin ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng DepEd 6, Help Online Help from DICT PNP against online terrorist grooming, ay ang ating pagtingin dito ay magkaroon ng mahusay na pag-uusap at investigasyon upang mapatunayan na may ganyang makakapekto sa mga kabataang estudyante upang mabigyan ng kaukula-kumangin ng DepEd ito. Yan, kagaya ng investigasyon ni Senator Risa Ontiveros na parang nalilink daw sa 764 network para mga terrorist, ano yan. So, ganun yung kanilang investigasyon sa Senate. So, sana magkaroon ng ibayo pang pagtalakay yung ating pamalaan, DepEd, kaukulang mga ahensya with this sinasabing terrorist grooming na mga network to protect our children doon sa mga ganyan sa online. Pero iyan naman siguro ay tinatrabaho na yan ng ating PNP siguro na may mga ganyan, kaya siguro alam nila yan. So siguro ay trabahuin lang mabuti yan at with the DepEd para in connection sa mga pangyayari, pag-ibayuhin nila at effortan pa nila kung ano man yung namimiss nila within this kind of sinasabi nilang terrorist grooming. Siguro existed na yan na ginagawa na protektahan ng mga ating PNP, or kung ngayon pa lamang ay magbayo sila dahil sa mayroon yan ganyan na ngayon, kung ngayon lang nila na-discover yan or matagal na. So dapat pag-ibayuhin pa ng ating PNP yan, sino mang mga ayan siya ng gobyerno na siya po pwedeng sumupil, makaalam ng mga ganyang mga bagay na siyang humihikaya sa ating mga kabataan na maging gumawa ng karahasan. So, yung mga usaping ito na kung may konkretong may panghikayat sa mga kabataan using online games or apps or any in cyberspace, dapat magkaroon ng table ng DepEd dito sa pakikipag-coordinate sa PNP Cybercrime Division at DICT para ang mga nasabing online groomers ay mapigil sa kanilang mga hakbangin na ito. Magbigay ang DepEd ng percentage of efforts dito kung may mataas itong porsyento na naghihikayat ng mga kabataan sa kasamaan o terorismo. So yun, pag imbestigahan mabuti or
or magkaroon ng konkretong batayan kung talagang mayroong ganyan terrorist grooming online para di nahikayat yung kabataan at with the in connection with the ICT and PNP Cybercrime Division na kung talaga sila mayroong na ganyan na track na mayroong mga ganyan para mag-ibayo sila ngayon na mayroong in connection dun sa nangyari sa Tacloban. So ngayon siguro pag-aralan, tingnan mabuti kung yung ating PNP Cybercrime kung mayroon talaga silang na-track na ganyan ang DICT. So kung may o ngayon lang na-discover yan kasi kung matagal na nalusutan sila kung ganon ang kanilang paningin halimbawa ng nila tsaka noong DOJ. So ngayon the NBI, PNP yung kanilang mga cyberspace division o cybercrime division ay pag-ibayuhin nila. So kaya nga tingnan mabuti kung ngayon lang na-discover yan o matagal na tinatrabaho yan ng ating mga kapulisan na nandyan, ang gobyerno o DICT. So kailangan pag-ibayuhin kung nalusutan sila o ngayon pa lang dahil nga sa kung ikinakawing nila ang mga pangyayari yan sa nangyayari sa Tacloban or else ngayon pa lang nila nadidiscover na nahihikayat sila. So kaya pag-ibayuhin ng ating PNP DepEd ang mga pag-uusap na ito o pag-investigasyon na yan o kagaya ginawa ni Senator Risa Ontiveros para mapag-ibayo kung mayroon yung mga yan ay mapag-ibayo ng ating DICT and PNP Cyber Division and NBI yung pag-track ng mga ganyang website yan para sila ay kung anong gagawin sa kanila para yung mga kabataan din nila mahikayat or karahasan, violence yan. Ngayon ay sa usapin naman ng panukala ng PNP na magkaroon ng help desk ang PNP para sa bullying at proposal for mandatory bag for infection ay ating sinusuportahan. Ang mga panukalang ito para sa ikabubuti at safety ng mga estudyante. So we hope makatulong ang nasabing mga panukala for the student protection. So sinusuportahan natin yung PNP sa panukala nila mandatory bag inspection sa eskwelahan. So dapat naman talaga sa mga eskwelahan na kanilang ini-inspect yung bag with proper inspection. Halimbawa yung mayroong sapat na yung pang-scan yung pang-scan ng mga metal scanner na ididikit lang nila sa bag yon. Pag tumunog yon, mayroong maaaring metal doon na maaaring patalim or maaaring baril. So saka lang bubuksan yung bag kung ganoong klase naman. So maaaring bigyan din ng magandang hakbangin yang gagawin niyan. So sinusuportahan natin yon, yung mandatory. Pero mayroong mahusay na mga metal detectors na ganon. Saka lang bubuksan yung bag kung sakasakali na mayroong mapapatunayan. Ngayon kasi halimbawa po pwede rin ay bubuksan yung bag, titingnan kung mayroong mga other aside from metal, other things. Pwede rin siguro. Pero tingnan mabuti kung yan ay nakakalabag sa privacy ng mga kabataan. Masyado nabubulat-tating pa yung mga bag nila at masyadong matagal din yun sa ginagawang pagdaloy ng mga bata sa eskwelahan. So dapat marami ang sisita. So siguro sapat na yung yung metal detector at magkaroon ng mga CCTV doon para mabantayan yung mga kabataan. Ating dalangin. So sa usapin naman yan. So usapin naman ng panukala ng PNP na magkaroon ng help desk ang PNP para sa bullying at proposal for mandatory bag. Ayan, yun na nga yun. Doon sa bullying naman ay sana at sinusuportahan din natin yon yung help desk sa bullying ng ating PNP para matulungan yung mga kabataan na halimbawa nagrereklamo against doon sa mga bullying. So ano yan, halimbawa doon sa kung paano magkakaroon ng coordination siguro yung school at yung PNP kung may mga estudyanteng nabubully. Yun. At
whatever na maaari nang mapag-usapan diyan para maprotektahan yung at hindi magkaroon ng kaguluhan for that. So dapat ay nare-report doon sa PNP kung may mga case ng mga bullying para napag-aaralan nila yung mga case na yan para maiwasan yung mga karahasan, to check and to analyze yung maaaring threats na mangyari kung mayroong ganyang mga bullying. So makapagre-recommend sila, makapa-action kung dapat nang i-counseling yung mga nagbubully ng mga ganun. So or pwedeng kasuhan siguro. So so ating dalangin ang kaliwanagan ng banal na Santa Maria sa mga estudyante o kabataan na maliwanagan sila at magabayan sa mabuting pamumuhay mula sa kanilang pag-aaral o maging mabuting estudyante sila at mga anak. At hindi sila ma-influence ng mga evil deeds or even evil corrupt their heart and minds to be violent and and become terrorist o maging marahas sila. So yan, dalangin natin yung kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay maliwanagan yung mga estudyante, yung mga kabataan para sila ay maging mabuting mga estudyante, mga anak o mga young age at hindi sila gumawa ng mga karahasan. At yung kanilang mga puso't isipan, sana kayo ay manampalataya para hindi nakukurap ng mga kasamaan yung puso't isipan kung anong naiisip yung mga kabalbalan para mambuli, para gumawa ng hindi maganda. Or kayo ay magkaroon kayo ng control sa inyong mga sarili, nagagabayan kayo ng Panginoon Diyos ng Banal na Santa Maria na hindi kayo gumawa ng masama kahit nabubuli kayo. At naharap nyo ng mapayapa, maayos yung mga gumagawa ng masama. Na ginawa ka ng masama, sawayin mo, isumbong mo sa pulis, isumbong mo sa teacher, ganun lang dapat nyo haharapin yun. But gaganti kayo, makikipag-away kayo, huwag yun, huwag nyo gagawin yun. Magabayan kayo ni Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos para maging sundin nyo yung kalooban niya na maging matuwid kayo, mapagtimpi, mahinahon yun, mapagpasensya at nasusunod nyo yung pamahalaan din bilang gabay din ng Panginoon Diyos sa pagsunod sa pamahalaan at inyong isandig sa pamahalaan sa inyong school administration yung mga ganyang bullying. Sa kayo na counsel yung mga bully sa school, counsel din sila para di sila bully ron, or else pwede silang kasuhan kung mabigat yung mga pambubuli ng mga ginagawa niya, or else anong mga magagawa ng ating PNP against doon sa mga bully and the school administration. Kaya sana magabayan kayo at maliwanagan. Maging mabuti kayong mga bata, mga anak, hindi lang doon sa school, maging doon sa community, maging mabuti kayo. At naiiwasan yung mahikayat kayo ng mga tagayan yan, yung sinasabing terrorist grooming or mga matatandang mga salbahe na hikayatin kayo gumawa ng masama para gumawa kayo ng karahasan, illegal. So yung maiiwasan yun na mahikayat kayo gumawa ng labag sa batas, hindi maka-Diyos na mga kaya kalagi nyo tanda mga kabataan, lalong-lalo na kayo ay mayroon ng kamalayan din sa pananampalataya na pagsunod sa batas. So dapat kung ang bagay na inihikayat sa labag sa batas o hindi maka-Diyos, tatanggihan nyo yun. At lalapit kayo sa magulang, susumbong nyo sa kanila or sa inyong mga principal, sa inyong mga school o sa pulis. Halimbawa, nalaman nyo sa internet, sa online, or mga kapwa nyo, matanda man yan o sino man umikay sa inyo na masama, isumbong nyo para hindi kayo mahikayat. At huwag kayong mag-adventure at huwag kayong maging masama, sundin sila para mahikayat kayo. Kasi ayan ay, kung kayo magkakasala, pwede kayong mapahamak, lalaki kayo ng hindi mabuti. At mapapariwara din ng mga magulang nyo kung nagiging kayong masama. Huwag nyo sirain yung kabataan nyo at yung magulang nyo. Kasi kung gagawa kayo ng masama, maaaring doon kayo tumira sa DSWD habang lumalaki kayo kasi hindi kayo napapangalagaan ng mga magulang nyo. Yung mga magulang nyo pero ding makulong, nagbayad, kung sila ay nag-utos sa iyo o ibang umutos sa inyo, hindi kayo napapangalagaan for good kasi minor pa kayo. Kung minor kayo na mga 14, 15, 16, 17, so medyo mabigat yun kasi nga medyo malalaki na yung mga buto nyo niyan, pwede na kayong makapinsala kagaya na nangyari sa Tacloban na kaya niya ng bumarel. So yung mga kabataan kayo,
kayo pwedeng gumawa ng mabigat na kasamaan kung lalo na matuturuan kayo sa baril o mga patalim. So kasi kung halimbawa pa sarili nyo lamang, kahit kahoy, bato, pwede yung ipang-harm yan kung kayo ay may hikayat gumawa ng hindi mabuti. Sa mga ganun, or halimbawa sasali kayo sa mga kung ano-ano mga organisasyon na mga hindi nakakabuti sa inyo. So iwasan nyo yung mga ganun kapag kayo ay nahihikayat na sa hindi mabuti, labag sa batas, or paglaban sa pamahalaan, or hindi makadiyos. Dapat ay kayo ay nahihikayat sa mabuti. Hindi bale kung ang inyong kung kayo ay nahihikayat na magsaboses lamang ng pagtutuwid ng pamahalaan, aktivismo, walang problema yon. Kasi hindi naman terorismo yon. Pero kung kayo ay mahihikayat sa, dahil napakabuting bagay niyan kung kayo marunong na, sapagkat kapag dumating ang panahon na pwede kayo maging politiko, alam nyo ang pamamalakad ng pamahalaan. So hindi walang masama kung kayo yung mga kabataan na may marunong na sa, kasi yung mga kabataan tinuturuan din sila magkaroon ng gobyerno sa pamahalaan, kagaya ng student government, student council. So tinuturuan na sila na maging isang marunong na pamahalaan sa loob ng eskwela. Even yung boys of the government, walang problema yun kahit magbuo kayo ng ganon. Mas maganda pa nga yun kasi na marunong kayo sa batas kapag ganoon kayo, pero hindi kayo marahas. Dapat mapayapa kayo at huwag kayong pahikayat sa masasama na mga tao na lalabag sa batas. Yun. Halimbawa, nagboboses ka nga sa pamahalaan pero gumagawa ka naman ng karahasan, masama naman yun. Kinakailangan ay nasa mabuti at mapayapang pamamaraan na mga pagsasaboses o mga extracurricular activities na inyong nagagawa. Kung meron kayong mga subjects ng mga araling panlipunan na ito ay tumatakil ng government, panlipunang problema, yon. Pwedeng mga ganoon. So yun ay sana ay kayong mga kabataan ay magabay ng Banal na Santa Maria at maging kayong mabuti. So muli ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang sangkatauhan, ang bansang Pilipinas mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, iwasan yung pang-aabuso, katiwalian, korupsyon. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. So, at sa halip suportahan natin yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa gayon ay makikinabang tayong lahat, mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, higit sa lamang pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Muli, sana ay nakapagsaboys naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingin mula sa isyong ating tinunghayan na paghingi ng tulong DepEd sa PNP, DICT hinggil sa pagprotekta ng mga kabataan o estudyante. Magandang hapon sa inyo lahat.